Tama naman ang sinasabi ng siyensya, bago naging tao si Adan, ay namatay na ang mga dinosaurs 300 million years or 165 million years or 65 million years na, napatay na yung mga dinosaurs. So napakahaba ng panahon ang naganap sa mundo. Basahin natin itong impormasyon na ito sa siyensya, kapatid na Daniel. Sabi po dito, dinosaurs went extinct about 65 million years ago. At the end of the Cretaceous period, after living on Earth for about 165 million years. Ang kalkulasyon ng mga siyentipiko, 165 million years na buhay ang mga dinosaurs sa mundo, pagkalalaking mga hayop, tapos namatay sila 65 million years ago, nag-extinct sila. Kaya yung kanilang mga taba, yung kanilang mga fossils na iwan sa mundo, yung mga taba niyan, yan ang nangyaring mga krudo, yung miniminang gasolina ngayon. Pati yung mga halaman na nag-exist nung panahon ng mga dinosaurs, yan ngayon ay nandun na sa ilalim ng lupa, yung mga taba. Alam nyo kasi ang taba, hindi nag-e-evaporate yan, mga kapatid eh. Isa sa mga dapat nating maintindihan, yung taba o yung mantika, hindi nag-evaporate yan. Pagkalalaki ng dinosaur, siguro pagkararaming taba nun, yung kanilang mga taba, pati yung mga halaman noon na nagpo-produce ng taba, maaaring tanongin nyo, meron bang halaman nagpo-produce ng taba? Marami po. Gaya ng mga puno ng nyog. Ang nyog may taba o mantika. Hindi naman po nag-evaporate yun basta-basta, malibang sindihan mo. Maiipon yun. Nag-ipon muna ng nag-ipon sa mundo ng mga resources na kakailanganin ng tao. Kaya may mga dinosaurs, nagkamata, yung kanilang mga taba, napunta sa ilalim ng lupa, nagkaroon ng mina ng mga taba ron, mga taba, na pinagkukunan ng krudo, ng oil. Ayan, basahin na nga natin ito para maintindihan ng punto ko, kapatid na Daniel. Fossil fuel, any of a class of materials of biologic origin occurring within the Earth's crust that can be used as a source of energy. Fossil fuels include coal, petroleum, and natural gas. They all contain carbon and were formed as a result of geologic processes acting on the remains of mostly plants and animals that lived and died hundreds of millions of years ago. Ayan, animals and plants that died hundreds of millions of years ago. Imaginein mo, isang puno ng olibo. Napakaraming taba ng puno ng olibo, kaya nga may olive oil natabunan. No? Yung taba nun, hindi mawawala yun. Nandun, nakapreserve sa ilalim. Mga plants. Ganon din yung taba ng mga hayop, taba ng kung ano-anong mga hayop na milyon-milyon taong umiral at namuhay sa mundo. Naging parang preparation time. Napakaraming milyon taon noon. Kaya nung dumating ang Panginoon Jesucristo, tama ang Biblia na sabihin, mga huling araw na. Kasi hindi ka na magbibilang ng maraming taon Kasi araw na lang sa panahunan ng Biblia. Kasi ang panahunan ng Biblia, bilyon-bilyong taon na po ang nakalipas bago nagkatao sa mundo. Iyan ay sinasang-ayunan ng siyensya. Na sinasang-ayunan din ng Biblia na talagang bilyon-bilyon taon na umiiral ang mundo at ang universo.